Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin itong sinabi ni Senator Amy Marcos na OA lang daw yung mga tao na pumupuna kay dating Pangulong Duterte dahil nga dun sa gentleman's agreement. Now, ito pong si Gibo Teodoro, he is actually seeking for accountability. Bakit kailangan ng accountability dito sa gentleman's agreement? Aba, hindi po naman ordinaryong bagay pinag-uusapan dito. Kung hindi po yung simbolo ng ating pagtutol sa pag-aangkin ng China sa pamamagitan ng Nine Dash Line noon. Walang iba kung hindi ito pong BRP Sierra Madre na sinadsad nila ERAP noong 1999 diyan sa Ayungin Shoal. Kasi nakita na nila ERAP eh. Ito na yung susunod na target ng China. Ito yung gusto nilang mangyari. So, hinarangan na nila, hinadlangan na. Di ba? Now, ito kasi si Harry Roque ay nung magdadaldal yung opisyal ng China at sinabi na nga na merong ganyang gentleman's agreement, and then inamin din ni Harry Roque na pinasok nga ni dating Pangulong Duterte yung agreement na yan, na kung saan ang nakalagay puro sa kasunduan ay pagkain, tubig, tao lang ang dadalhin doon. Pababayaan, sa madaling salita, pababayaang kusang mabulok at magkagiba-giba yang BRP Sierra Madre. Oh. At anong mangyayari? Kanina, habang naghahanap ako ng mga balita tungkol dun po sa lindol sa Taiwan, sa Twitter, meron doong report. Ano yan, from time to time may report. Kasi sa China, um, nagkaroon sila ng proklamasyon na papasukin nila ang Taiwan para tulungan ang kanilang probinsya. Probinsya nila. So, kumbaga, papasukin nila ang Taiwan in the guise of humanitarian mission. 'Di ba? Tapos ano kasunod? 'Di ba? So, ganun din po ang gagawin diyan ng China kapag tuluyan ng magiba ang BRP Sierra Madre. So, yung mga sundalo natin doon, ay magmumukhang tanga. Nagiba yung kanilang tinutuluyan, 'di ba? Sigurado ako diyan na may masasaktan. Kasi pwedeng hindi mo ma-predict kung kailan mangyayari 'yun eh. Ma-predict mo man 'yun, hindi rin nila pwedeng iwan 'yun dahil papalit ang mga Tsino do'n. Wala na, maaagaw na 'yan, 'di ba? Kaya ho, isang malaking pagkakamali ang pagpasok sa ganung klaseng kasunduan. Dahil 'yan ay nandiyan naman po 'yan, low tide elevation 'yan ng Ayungin. So, ang karapatan natin do'n, itong tinadhana ng UNCLOS. Now, dahil po sa mga pagpuna natin kay dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang 'yan, na inamin ni Harry Roque, sabi ni Amy, um, ang sabi niya riyan ay ano, overacting lang daw po yung reaksyon ng mga tao. Oh, eto. Acting OOA ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktika lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo Okay, taktika lamang daw po 'yon. Ulitin natin ha. sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo. Teka, 'to. Hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo Dito nga. dahil hiniling lamang nito sa Beijing. Ano ba 'yan? Ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktika lamang ang nasabing Taktika lamang daw, tama 'di ba? Taktika lamang daw po. So ibig sabihin ano 'to, binudol ni dating Pangulong Duterte ang China? Hindi puwede ang gano'n. 'Di ba katulad niyan ngayon naniningil ang China. Oh, hindi ho puwede kasi yung isa kang leader ng bansa tapos para kang para kang sanggano sa kanto. Bubudulin mo 'di ba? Makuha mo lang yung gusto mo. Oh, ang sabi rito, ulitin natin. ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktika lamang ang 'Di ba? Loko rin si Aimee 'no, pinapahamak si Daddy Diggs. Siguro may galit nga talaga 'to sa kanila. O baka nagalit siya nung final warning siya ni Baste.
'Di ba? nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Sa isang Oh, 'di ba? panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. Ano? Panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. 'Di ba? Ito na 'yung sinasabi ko, misleading ang sinasabi ni Amy. Ang gusto lang ni Amy rito, mag-focus lamang po tayo doon sa sinasabi na hiniling lamang na makapag-deliver tayo roon ng pagkain, tubig. Alam naman po ni Amy na kusang mabubulok ang lumang barko at kailangan ng mga panukod-tukod doon sa paligid nito. Kailangan ng pang-repair, 'di ba? No. Bakit ang utak ni Senator Amy Marcos, matalinong anak pa naman ito ni Apo Lakay, atrasado. Ay, hindi pala atrasado, naka-fixed, 'di ba? Bakit? Hindi ba niya naisip na hindi konkreto ang BRP Sierra Madre at kapag nawala ang bantay doon, papalit ang mga Tsino doon. Aagawin nila 'yun. Ngayon pa lang, atat na sila, na maagaw 'yun. Kaya lang, yung isang tanga na pumasok sa kasunduan na gano'n, na hindi iniisip, na 'yan po ay sisingilin ng China. Hmm. 'Di ba, bakit papasok sa gano'ng klaseng kasunduan? Kung ito ay taktika, maling taktika 'yan. Sapagkat, makinig kayo, I hope you disagree with me, ah. Bilang isang leader, dapat maging palaging honest ka sa gagawin mo, Hindi yung gugulangan mo yung kabilang panig palagi, 'di ba, na gagamitan mo ng gulang para makuha mo yung gusto mo. Bakit? Kasi unang-una, hindi mo tinanim sa utak nila that they were defeated, 'di ba? Tinalo mo sila, kaya nakuha mo yung gusto mo, 'di ba? Dapat ang nilinaw niya do'n, oh, re-resupply mission kami, nasisira na yung barko, kailangan naming i-reinforce, nandito 'yan sa aming 200 nautical mile exclusive economic zone. Hindi, 'di ba, sang-ayon palagi si dating Pangulong Duterte sa gusto ng China. Bakit, nakatingin ba siya doon sa survey ng China? May pa-survey din ba sila? Kailangan, mataas rin ang approval rating niya at ang kanyang trust rating doon, 'di ba? Hmm. So, sinasabi ni Amy, ginulangan lang niya ang China. O ngayon, sino pinuputakti? Sino sinisingil? Oh, 'di ba? Sabihin na nating granting for the sake of the argument, totoo 'yun. Kasi nga, anong sabi nung yung isang pinakinggan ko, na discussion nila, eh, nakikita raw sa bangka na 'yan, yung Uniza May, yung mga reinforcement materials. Kaya nga, 'di ba, napuna ko, dalawa yung Uniza May, bakit isa yung tinututukan nila? Kasi nandun pala ang mga construction materials. Dun sa isa na wala, they let go. Ang problema, may mga dala pang pagkain, yung may dalang construction materials na nababasa nila ng tubig. Katulad nung nangyari nung yung mga nauna pa na yung Uniza May 1 ata yun, hindi na nakatapos ng kanyang paglalakbay, hinatak na lang pabalik dahil yung mga dalang supply like yung bigas nabasa. Kaya nagkaroon tayo ng panibagong resupply kasi kapos yung nakarating sa kanila. Nadala ng Uniza May 2. Hmm. Ngayon, yung sinasabi ni Amy na hindi naman tama na isipin natin na para itong gentleman's agreement ay katumbas na ng pagpayag na ipaubaya na ang Ayungin Shoal. Then, explain ito dapat ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Na paano mo naisip
na na walang gano'ng klaseng consequences na mangyayari. Kapagka nabulok na 'yan, natural aalis diyan ang ating mga Navy. At ang pinaka-worst dito, paano kung gabit biglang magiba, nagkandamatay ang mga 'yan. So papaano 'to? Papasukin niya ng mga Tsino, 'di ba, under the guise of humanitarian assistance, survival, retrieval operation, 'di ba? Mga gano'n. Tapos ano, what's next? Nandun na sila nakapasok na. Oh, nandun na sila nakapuesto. Sa tingin niyo ba aalis pa sila do'n? Magkakaroon lang tayo ng standoff diyan, katulad yung nangyari po noong 2012. Eh, di mas mabigat 'yun, mas mainam pa, mas mas mainam pa po na yaang, BRP Sierra Madre na 'yan, tutal 'yan naman ay nabubulok na. Palitan ito ng isang klase ng barko na yung tipong oil rig, yung, yung puwede naman bumili niyan, eh, ng, lumang barko na may oil rig, yung may pa-gano'n sa itaas ta's may, flat sa ibabaw para puwedeng mag-landing ang helicopter. Para hindi palagi na lang nagbabarko, 'di ba, ta's magbabangka. Para palagi na tsaka ano, para I mean, pagandahin pa yung lugar. Oo, magkaroon ng mga konkretong, base militar tayo diyan kahit na paunti-unti. 'Yun ang mas mainam na gawin diyan, rather than, lagi na lang sasabihin na, "O yan, magagalit ang China sa'tin." And one time I heard Senator Amy said that, ginagalit natin ang China kasi hindi natin sinusunod yung kasunduan sa gentleman's agreement. Ba't natin susundin 'yun? Ginawa 'yan na disadvantage ang resulta niyan, para ang epekto niyan para sa ating interes, 'di ba? Sabi nga nung iba, bakit kailangan nating igalang ang ginawa ng isang traidor, 'di ba? Kaya nga traidor, ibig sabihin labag 'yan sa interes natin. Tapos gusto niyong igalang, sundin natin? Hindi po gentleman's agreement 'yun, 'Yun po ay pakikipagkasunduan ng traidor. 'Yun po ang malinaw doon. Hmm. It's a betrayals agreement, 'di ba? Tapos ang tawag ni Senator Amy Marcos sa atin, OA. Madam Amy, matampuhin ang mga loyalista. 'Di ka na talaga nila iboboto. There was a survey kay Yamyam, um, lumitaw doon mas marami hindi na iboboto si Senator Amy Marcos 'pag nag-re-electionist siya. So much better go back to Ilocos Norte. Mag-barangay captain ka na lang do'n. Dahil hindi 'to pupuwede rin na magpresidente. Diyos ko, sa survey, hindi ba alibugha? Thank you. Sabi exactly. Oh, 'di ba alibugha, 5% lang si Amy sa survey. Oh, malayong-malayo para mahabol man lang niya si Sara. Gano'n din si Raffy. So, pang-barangay captain na lang si Amy. Dahil hindi rin ho ito pupuwede na ipagkatiwala natin ang ating, ang kapakanan ng ating bayan. Kasi ganito ang mangyayari diyan, eh. Kung ano yung inaasahan nating gagawin ni Sara kapag naging presidente, na iaando niya ang mga foreign policies at mga nasimulan ni BBM diyan na magpatatag ng ating maritime, iaando niya lang 'yan. Bakit? Para siyempre, ma-please ang China na, "Wag na kayong magalit sa'min." Oh. 'Di ba? Gano'n lang mangyayari. So, alin po lang sa dalawang 'yan, mag-Amy Marcos ka, mag-Sara Duterte ka, panalo ang China. Walang iya, Carcleya, ikaw ba, OA ka ba? Hmm, 'di ba? Si Alibugha, "Sir, ikaw ba, OA ka ba?" Tayo bang mga pumupuna, OA, tayo pa OA, tayo pa yung mali. Alam niyo yung mga ganyang klaseng pananalita ni Amy, nararamdaman ko sa kanya yung kanyang paniniwala, patuloy na paniniwala niya na kung ano ang sabihin ng isang Marcos, batas na sinusunod ng mga loyalista.
Palagay ko ho hindi na gano'n at lagi kong lilinawin, hindi inutos, hindi itinuro ni Apo Lakay ang loyalista, ang pagiging loyal sa tao. Ang tinuro niya ay nasyonalismo, yung ideolohiyang, Filipinismo na kung saan, sinasabi na maka-Diyos, makabayan at makatao. Hindi po maka-Marcos ang binabanggit doon, bayan. Bakit? Hindi siya nakakasiguro na sa lahat ng pagkakataon, makabayan ang Marcos. Paano kung mayroong ibang, sumibol, 'di ba, na hindi makabayan? Oh, dahil lamang ba sa apelyido? 'Di ba, matalino ho si Apo Lakay, alam niya 'yan. Oh, kaya lang maraming nakalimot dahil sa sobrang inabot na pang-aapi ng pamilya Marcos, so yung mga tao, anong magagawa nila para sa para sa pamilyang ito, sinusuportahan nila. Pero may hangganan ng lahat. Lalo ngayon, ang hangganan ng lahat ng 'yan, na sikmurain ang inyong mga kagustuhan ay nang maging presidente na si PBBM, 'di ba? Tapos, nandiyan ang pagsuporta ng taong bayan. Oh, tapos etong si Imee kontra-kontra palagi, mahirap 'yan, 'di ba? Ay naku, Imee, ewan ko sa'yo. Si Gibo Teodoro nga lang, oh, sinasabi niya na dapat, may paliwanag rin ito ni Harry Roque. Ako pabor po ako dun sa investigation na gawin, 'di ba? Para magkaalaman sa ano na 'yan, malaman na ano pa ba ang pinasok na kasunduan, na hindi maganda ang magiging epekto para sa ating bayan. 'Di ba, mainam pa yung gano'n.